Okay, so let's start. Kailangan na po natin mag-create ng inyong application. So, pindutin nyo lang po itong new application dito sa kaliwa. Okay, then hanapin po natin yung visitor. Then, visitor visa subclass 600. So, again, we're applying for tourist, no? Or visitor. And then, meron po tayong kailangan kompletuhin na 19 pages. So, please bear with me. And click nyo lang yung terms and condition. Check nyo lang yung checkbox na yan. Then, click next. So, dito naman ay pindutin po natin yes kung kayo po ay nasa Pilipinas at wala po kayo sa Australia. Then, current location, of course, Philippines. Okay. So, legal status, kayo po ay citizen sa Pilipinas bilang mga Pilipino. So, dito naman po, we are applying for tourist stream, no? And then, ano bang rason natin para bumisita ng Australia? Of course, for visiting or tourism. So, lagyan nyo lang kung kayo po ay tourism or family visit. So, in this case, halimbawa, family visit. Ganun kayong bibisitahin pamilya. Okay, so, next, lagay nyo lang po dyan yung mga kailangan yung dates or araw na dapat nandoon kayo. So, halimbawa, you are arriving on January 20, 2024. So, arrival in Australia. Halimbawa lang. Tapos, halimbawa naman, may pupuntahan kayong wedding. Lagay nyo rin doon. Wedding of my brother. So, lagay nyo rin kung anong date. Halimbawa, January 30, 2024. Tapos, dito naman, kung kailan po kayo uuwi. No? Halimbawa, February 20, 2024. Yan. So, sunod, group processing. Kaya po ba ay group or solo? Kasama niyo po ba yung inyong mga kaibigan at pamilya sa pag-a-apply ng visa or hindi? Kung kayo po ay solo, click no. Kung kayo po ay grupo, click yes. So, pindutin nyo rin tong select group. And then, kung wala pa kayong nagagawang any groups, pindutin nyo lang po itong no. Kasi kung yes, lalabas na dyan yung kung anong grupo po yung ginawa nyo. So, halimbawa, wala pa kayong nagagawa, pindutin nyo yung no. Ano pong group name? So, kunwari, De La Cruz Group, no? Group A. Halimbawa lang naman, you can name it anything you want. So, yan po ba yung family, friends, inyong kasama, trabaho, or anything. So, halimbawa, family. Click confirm. Okay. And then, nakagawa na tayo ng grupo. Mamaya gagamitin natin yan for other applicants. So, special category, hindi po tayo member ng foreign government, no? Or yung United Nations. So, no po yan. Then, click next. Okay. So, next naman, kailangan natin ilagay dito yung personal information natin. So, family name ng nag-a-apply or ng applicant. So, halimbawa, De La Cruz. Yan po ay apelido. Ito naman ay given name or first name. Then date of birth. Halimbawa lang naman. Yan. Type or ilagay nyo lang po dyan. I-click nyo lang kung anong date. Passport number, mahalaga po yan. Yan. So, halimbawa, yan po yung passport number natin. Again, this is for the sake of example lang po yan, no? Hindi po yan yung totoong passport number. Hindi po. So, lahat ito ay example lang. So, country passport, Filipino. So, siyempre, Philippines. Tayo po yung mga Filipino, no? Nationality of passport holder. So, date of issue, nakalagay po yan sa inyong passport. Lagay nyo lang po kung kailan po yung exact details na nakalagay doon. Kung kailan na-issue, kailan na-ibigay. Halimbawa, 2020. Ayan, so date of expiry, halimbawa 2028. Again, lahat po ito ay nakalagay sa inyong mga passport. So, kindly check your passport kung ano po yung date of issue and expiry. So, issuing authority, halimbawa kayo po ay nag-apply sa DFA Manila. Kung saan po kayo nag-apply ng passport. National ID, mahalaga po yan. Kung meron, click yes. Kung wala, click no. So, click yes. Halimbawa meron, pindutin ang add. At ilagay po natin yung details natin. Family name or apelido. De La Cruz, given name. 1, identification number. So, ilagay nyo lang po as is yung nandun sa inyong
national ID. So, date of issue, yan po yung nakalagay din sa national ID nyo. So, yan lang po yung ilalagay natin na kung kailan po naibigay yung national ID natin. So, halimbawa 2022. Then, sa date of expiry, wala po tayong expiration date sa ating national ID. So, country of issue, nakalimutan natin. Philippines, of course. Lagay lang natin yan. So, pag nagkaroon naman ng error, lalabas yung pula at kailangan nyo lang sundan at fill up pa ng maayos. Okay? So, no, we are not Pacific Australia card holder. So, place of birth, saan kayo pinanganak? Halimbawa lang, Tansa, Cavite, country of birth, Philippines. Relationship status, de facto, yan po yung mga live-in or may mga partner. So, divorce, engaged, married. Sa mga single, never married po. Tapos, other names, kilala ba kayo sa ibang pangalan? Hindi po kasama yung nickname dito. So, no. Of course, we are from the Philippines. Hindi po tayo galing sa ibang bansa or nag-apply sa ibang bansa. Previous travel, wala po tayong previous travel dahil ito po ay first time natin mag-apply, halimbawa. So, wala po tayong grant number. Okay. So, other passport, wala. O other travel documents other than passport, so wala. Other ID, so mahalaga yan. Pindutin natin yung yes. So, mag-add lang rin tayo. Pindutin natin yung add. Kung meron po kayong ibang mga government ID or valid ID. So, halimbawa ay driver's license. Lagay po natin yan. Filapan lang ulit natin. Type of document. Halimbawa, ayan, birth certificate, driver's license. May kita nyo naman. So, mahalaga yan. Ilagay nyo lang ng ilagay kung ano sa tingin nyo yung makakatulong. Okay, so, yan. Nagagawa-gawa lang ako ng kung ano-anong ID number. No? So, for the sake of example lang. So, ayan. Meron na halimbawa. Kunwari, meron din kayong PRC ID or kayo po ay isang civil engineer or nurse. Lagay nyo lang din dyan. So, kanya lang papasok na po yun sa other. Other. So, bilisan lang natin. One identification number. So, kung ano-ano man lang yun. Pilapan lang po natin lahat. And then, kung okay na kayo, kung nalagay nyo na yung driver's license, birth certificate ko, no, okay na yan, no? So, hindi naman tayo nag-undergo ng health examination para sa visa natin. So, no. Okay, so, next. Ayan, so dito naman sa page na to, i-confirm lang natin kung tama ba yung mga nailagay natin kanina. So, you have your chance to review kung tama at ayos ba ang lahat. Kung hindi naman, pindutin nyo lang yung previous, dadaling kayo nyan sa page 3 para ayusin yung mga mali at ipindut nyo lang yung next, no? Para mag-proceed na tayo kung okay na kayo sa mga nailagay ng details. So, is the above information correct? Kung tama, yes, okay, pindutin ang yes. And then, next. Okay. So, ayun, no, hanggang dyan muna tayo at pagpatuloy natin sa next video. So, stay tuned for part 2 at i-discuss natin yan lahat dahil medyo mahaba ito. So, thank you once again. Please subscribe, comment, and like and share na rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you dito sa Australia.